Nakadilihensya ako dini ng labong, arigang usbong ng kawayan, nang galing ari sa isang kaibigan, dini ko naman lulutuin sa tungko ng aking kahanggan. Panapanahon lang naman available ang labong, masustansya raw ito ayon sa ibang pag-aaral. Mabisang pangontrol, pampababa raw ng bad cholesterol, mainam rin sa tiyan para mabilis kang matunawan. Nang may biglang lumagutok, hindi ko alam kung panggatong o tuhod na nilaber ang natuluyan. Rekta na dini sa tungko para madikitan, mahaba-haba itong palambutan kaya sige alpanghe, isalang mo na yan. Lulutuin na natin syempre no other than paksiw na kawayan. Iibahin ko ang paraan, maggigisa muna ako ng sibuyas at bawang. Saka ko isasangkot siya ang patang gitna, siya kong nakursunadahan. Ipinabili ko kay Nogbi sa bayan. Asin at paminta lang muna, itutuloy ko lang hanggang sa magkagayaan. Kapag namula saka ko susukaan, isang bote agad lahat na, saka ko ngayon naasukalan. Hindi rin mawawala ng betchin pampalinamnam, hindi yan marami dahil sasabawan ko naman ng isang drum. Patis na rin para manoot muna sa karne ang lasa bago ko siya takluban. Mga 15 minutos ko rin aring pakukuluan bago ko siya tuluyang sabawan. Syempre tubig na mineral galing sa lawa ng Bulkang Taal. Magmiminor na ako sa gatong dahil umpisa na ng palambutan. Kinakailangan ng apoy ipaayang-ayang para hindi tayo mabilis maigahan. Kapag kalagitnaan na ng lambot ang patay, maaari mo nang ilagay ang kawayan. Malambot na medyo may kalutungan, iyan ang gustong gusto ko riyan. Arkam na naman ang aming pagsasaluhan. Siling kinumpas na lang at diga na may iyan na. Luto na ang ating paksiw na kawayan with pata. Ay may mas sasarap aga. Matutatik yan pagka ganitong bagyuhan. Igop abaw, indot maya. Ay inang!